Yun, welcome sa another episode ng Weekend Charting Part 2. Yan. So, ito ang ating poll, no? At na-summarize na natin yan. So, tapos na ang Part 1, Part 2 na. Anyway, kung gusto nyo mag-vote sa mga poll natin, join lang kayo sa ating Facebook group, no? Ayan. And, meron ding description dyan sa baba. Nandun ang link. Okay. AP number 1. Yan, so kapatid ito nung ating chinart kanina. First, sa part 1, no, si CBC. So, kung si CBC is remove based sa simulation, ito naman is ma-add based sa simulation. Again, ang story is simulation. As if rebalancing noong February using yung new and proposed criteria. Proposed pa lang, no? As if yun ang ginamit. Pero hindi pa nga gagamitin and subject for consultation pa and revision. So, swerte yung mga bumili kay AP dahil hindi talaga siya ma-add agad-agad. No? Matagal pa. Kung matutuloy yung new criteria by January pa. Pero, hindi pa naman final. So, may basis din. Kaya lang, since hindi naman final at mag-aantay pa ng final na guidelines, so, maaaring mag-correct to, no? Kasi yung rally niya is dahil lang doon. So, we think na babalik yan dito. Yan. Sa 36. Doon sa previous nila na consolidation. Kasi nandun naman yung kanyang talagang support. Yan. So, dyan lang siya babalik, no? So, kung may AP kayo, hopefully, nabenta nyo na. Kung wala pa, chance nyo na yan kung aabot pa sa Monday. Pero goods naman talaga si AP dating sa fundamentals, no? Pag chinek natin yan. Oops, wala siya dito. Ayun. Oh, so, papansin nyo, taas ng yield, di ba? 5.8. Tapos, mataas yung kanya net profit margin, mataas ng ROA, mababa ang debt, laki ng current ratio, di ba? So, goods talaga. Mababa lang yung earnings niya pero ang latest niya, Q1 is negative 37. So, mababa talaga, no? Kasi target sa kanya is negative or positive 3. So, kaya warranted rin yung sell down. Pero, dahil nga, assuming na ma-add nag-rally, pero simulation lang pala, so pwedeng dun ulit sa consolidation yan. Actually, pwede pa yan bumalik dito. Okay, so that's AP. Target price is 47, no? 47. Dun, sa taas lang nito. Okay, so yun lang. Maganda kasi mataas ang dibs, pero baka mag-correct na sa Monday. Okay, baka lang. AP. So, next natin is MWC. Nasa kabila. MWC. Ganda ng breakout. Tapos bumalik, oh. Ito kasi ang play nito is inclusion din, no, sa PSE. Pero dahil maganda ang galawan ni Bloom, anyway, maririmove pa rin naman si Bloom. Si Emmy ang inaabangan, no? Hindi na nagba-buyback si Anderson kay Emmy. You know? Kaya, hindi niya maririmove to. Unless, no? Sadyain. Pero, kung sasadyain, antayin na nilang matapos yung rebalancing. Siguro hindi to magagalaw. Kaya si MWC, baka tapos na ang play for inclusion, pero pwede pa rin siya sa next year, January. So, mahaba-habang play pa rin yun. Nagdidip naman siya sa MA200, so pwede mong dun abangan. So, after ni plus and CR. So, ito na yung next play. Ako abangan ko lang to sa MA200 para makabili ulit. Nabenta ko na yung sa akin, mula nung gumanda yung galaw ni Bloom. Yan.
Breakout. Lakas ng breakout. Tapos bumalik. Retest lang. Mukhang retest lang yun. Tingnan natin. Strong buy. 5% yield. 36 ang target. Earnings. Maganda pa rin. 36. O yun. Hanggang dun sa target price. Pero parang konti na lang ang upside mo. Yun. Kaya yan ang fair value. Kaya sa ilalim dapat para pag dito mo binili. Kung yun, diba? 26. Pag dito mo binili sa current level, 6% lang pwede pang bumagsak. Okay. 14 ang Q1. 86 annual, 14 Q1. Yun, kwento. Okay, so nood na lang muna MWC unless tumama sa MA 200. Next is RCR. So ito yung mas may chance talaga na pumasok. Kaya nga nag-breakout na. Kasi assuming na papasok siya, no? At ayun, may chart pa tayo na console and breakout. Anyway, ang target sa kanya is nag-increase na, no? 8 pesos na yung target. So, kung dito ka nag-accumulate, dito naman talaga ang play natin na accumulation sa ilalim. Sa previous, previous breakout. Console doon. So, yan. 30% upside. Currently, tama na yan. 12%. Okay na. Kakabigay lang ng dividends. And breakout with volume. Ayun, no? Kita nyo yung yung nasa TA, no? Tandaan nyo to, nasa TA, no? Ayun, no? Nag-volume na doon. Tapos may isa pa doon. Plus yun, breakout. Okay, so, ganun. Pero matagal na in-accumulate dito pa. Yan, dyan sa mga baba na yan. RCR 6% yield, target price is 8 pesos. Ayun, 2% lang ang target pero 119 ang binigay. 46 sa Q1. So goods talaga. RCR. Okay, hold lang RCR hanggang August. May dividends pa. Next is Ali. Yun. Sinabi ko na sa inyo sa market outlook, no? Yung mga picks natin. So, isa to sa may potential. Yun, dito ang bilihan, no? Pullback play. Kung bumili ka sa pullback dyan, 22 hanggang mga 22.50. At currently, up ko na ng 7 pero ang target price dyan is ito. 16% upside, 26 pesos. Kaya pa mag-breakout. Tingnan natin. Nasa range naman siya. Nasa range. May volume doon. Okay din. May volume kada support. Resistance wala masyado. Ngayon po, resistance walang magbenta. Ito resistance pero walang volume. Okay lang. No? Goods. Earnings above estimates ng konti. PE 12, historical is 22, so malaki pa ng upside mo, no? 48%. Undervalued, 36 sa target. 36 sa chart niya is 26 lang, no? 36 long term yun, pero pwede rin nasukatin. Yeah. 64 pa. Yun, accumulate buy. So, goods talaga si Ali. Wala lang dividends, no? So, yung sumabay, no? Sumabay na nag-ipon, no? Mula dito sa 21. Congrats. Yan talaga ang bilihan. 21. Okay. Same thing kay SMPH, no? So, pag tinanong nyo ako dyan, alam niyo naman ang sagot ko palagi. SMPH. Consolidation pa rin. Nauna na si Ali. Okay. Ito yung dividends niya na umakyat. Ito yung rebalancing.
Ayan, may mga foreign selling pa hindi pa tapos palibhasa mabigat. Hindi pa nagbe-breakout. Medyo matagal 'to kasi heavyweights. Baka 'pag nag-26 'to baka 7,000 na ang index. Yun, tama. Baka year-end pa yan bago umabot dito sa 26. Pero okay lang din. 12%. SMPH, above consensus ang earnings. So goods din yan. PE 14, historical 28. So undervalued yan. Target price is 34. Dun pa sa taas. Dun. 34. All buys. 2% dibs. No? So, okay na okay SMPH. Long term. Nasa ilalim pa. Yun, no? Correction. Sumausaw sa ilalim. Tingnan natin kung maahon. This week. Let's see. Tel na pag-usapan na kanina no chinart si Converge. Dahil mababa ang earnings niya below estimates. Sinell down talaga siya. Okay lang yun. Pero nagbigay naman siya ng yield na 8% at that current level. So mas mataas pa yan sa mga REITs, no? At par na. Mataas pa sa ibang REITs. Okay. That's why nagkaroon na siya ng support dito sa 1-2. Yan, sa 1-2 level. Or yan, pwede rin dito. At currently consolidating. Tingnan natin. Yan, nasa resistance pa. Pero pag naka-breakout yan, ang next na resistance, ito lang. 1,330 bago pa mag 1,4. Below MA200 na to. Pero pababa yung MA200 mukhang soon challenge nyo yan. So accumulate near 1,2. May 8% dips ka dyan at pag nag-recover mayroong 9 to 16% upside. Sa near term yun. Pag nahit ang fair value, 40% dun sa 1.6 or 1.7. Habang inaantay mo yun, may 8% tips ka. So, okay din. Goods talaga si Tel. Pero dapat Q2 umayos to. Pag hindi, baka mabasag yung 1.2. Okay naman so far. PE 7, historical 16, so undervalued pa rin talaga. Ayun, no, bihira lang siyang umapak sa below negative 1 SD. Kaya, minsan lang yan. Ayan, para sa mga value trader or value investor, pwede yan. Little yan. So, we're done sa part 2. So, if you want to join our Discord server, just click the join your subscribe button. Yan. Join sa Facebook para makasali sa mga poll natin. Okay? So, yun lang. Hopefully, kumita kayo ngayong linggo. And kita-kits tayo sa Wednesday sa live charting natin.